Good day mga kap, welcome back na naman sa panibagong vlog. Samahan nyo na naman ako muli sa paghahanap buhay ko bilang isang delivery rider. Tamang BO muna tayo dito sa vlog natin ngayon dahil tinatamad ako magsalta nung mga araw na yan. Mga alas 10 na nga rin pala ng gabi na magsimula ako sa biyahe ko. Hindi ko ramdam na malakas ang booking dahil sa hindi tayo nag-i-expect ng masyado kung ano lang yung dumating, tinatsaga natin at binabiyahe natin. Kaya hindi natin namamalayan, nakakarami na pala tayo. Ang totoo talaga yan, medyo problemado ako. Kaya ang ending kapag mga ganyan ang nararamdaman ko, parang tamang biyahe lang talaga. Tulad ng sabi ko nun, ang buhay ay walang katapusang pakikipaglaban. Kaya dapat lagi kang handa kapag hinamon ka ng buhay. Hindi mo kailangan malubog kaya kailangan laban ka na ng laban. Wala ka ng no choice. Ito lang ang tatandaan nyo na hindi tayo nabuhay sa mundong to para alagaan lang ng mundo. At hindi rin dahil mabait kang tao, hindi ka na makakaranas ng paghihirap. Kaya in short talagang tayo ang dapat mag-adjust sa mga nangyayari. Yung mga konsepto na yan ang lagi kong naiisip at lagi kong malinaw na nakikita kapag nahihirapan ako. At yun na nga, mabalik na nga tayo sa biyahe, medyo nagiging malalim na naman ako. Sunod-sunod nga ang pasok ng booking yan dahil medyo midnight snack na kaya maraming umu-order. At usually kapag mga ganyang oras ang umahataw talaga is yung mga fast food. At isa na nga dyan ang McDonald's. Ito nga palang daladala nating batch order dito lang din naman sa San Juan area iahatid. Ito lang din ang gustong gusto ko sa pinipwestuhan ko ngayon. Kapag sunod-sunod ang booking, dyan lang din at malalapitan lang ang mga hatiran. Kaya ang resulta niya nakakarami tayo ng biyahe at booking nang hindi natin namamalayan. Sa mga oras na yan muli na naman ako napapaisip kung hanggang kailan ba ako sa ganitong larangan. Sa totoo lang kapag naalala ko na naman yung mga benefits, nahihikayat ako mag-apply ng isang regular na trabaho ulit. Kaso nga lang kapag andun ako sa senaryo na magtatrabaho na naman ako ng 8 hours na straight tapos may boss ka susundin, may oras ka na susundin, parang tinatamad na naman ako. Ito hindi sa pagmamayabang kung pera't sa pera lang din naman ang pag-uusapan, dito okay na ako kasi minsan isang biyahe minimum agad. At eto na naman tayo sa sasabihin ko na dito talaga ay sobrang luwag ng oras. O kaya kung ikaw yung tipo ng tao na maraming ganap sa buhay, talagang etong pagiging isang delivery rider ang swak na trabaho sa'yo. Sana hindi nyo ma-misinterpret yung sinasabi ko dahil lahat ng sinabi kong yan ay personal kong opinion. Naranasan ko rin kasi pareho yung dalawa na yan, ang pagiging isang empleyado at pagiging isang freelance rider. Kaya ang makumpara ang dalawang yan ay hindi ko maiwasan talaga dahil kitang kita mo ang layo sa isa't isa. Mabalik na nga ulit tayo sa biyahe kung ano-ano na naman ang sinasabi ko. Sobrang gara lang din ang booking ko na to, napaka coincidence. Sabi kasi ng CS may bababa raw para kumuha ng pagkain na nakaitim at nakasalamin. Siguro kung wala akong paki at di ako marunong magtanong, naibigay ko sa unang bumaba na parehas din ang suot. At tulad nga ng sabi ko, dahil nagtanong tayo, hindi natin nabigay sa maling tao. Usually yan yung mga madalas na senaryo na nangyayari sa pagdi-deliver. Nagkakamali yung mga rider sa pagbibigay ng mga order sa mga maling CS. Kaya mulit-muli kung anumang uri ng grind na meron ka ngayon, mapa-empleyado or delivery rider or anuman na magustuhan mong gampanan sa dalawa na yan, ay dire-diretso lang at araw-araw mong gawin yung mga dapat mong ginagawa. Dahil naniniwala ko na balang araw kung consistent ka sa lahat ng mga ginagawa mo, imposible mong ma-miss at mamintis lahat ng mga swerteng maaaring mangyari sa buhay mo.